Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng PEP-PH. Tungkol ito sa pahayag ni GMA broadcaster Arnold Clavio sa naging pahayag ni Mayor Vico Soto sa mga bayarang journalist. Ito, Arnold Clavio to Mayor Vico Soto. Parehas tayo ng layunin na magkaroon ng malinis na gobyerno, pero huwag mo naman isingit sa kamalayan ng mga Pilipino na ikaw lang ang malinis at matuwid. Grabe. Ito, ang title, ang caption, Arnold Clavio tinawag na irresponsable ang aligasyon ni Mayor Vico. Okay. So, magbasa tayo ng mga people who reacted. Tignan muna natin, ha? 19,000 people who reacted, 16,000 tumatawa. Tinatawanan nila si Arnold Clavio. Bakit? Walang kredibilidad. Tinatawanan eh. 2,000 lang ang nag-like, 177 ang galit. Kahit ako, personal opinion nito, wala akong masyadong paniniwala kay Arnold Clavio. Bakit? Alam nyo na, yung kay Sara Balabagan. So magbasa muna tayo sa mga comments, ha? Mayor Delpina Camarillo, kilala ko ito. Pinsan ko ito. Mayor Vico is standing great and high in telling about the aspect of arriving into a good moral lesson after a story about respect, decency, reputation, and accountability as a journalist covering one context story. In the interview made by Corina Sanchez at Julius Babaw, to one who are alleged to have raked in billions whom they admitted they rose to be billionaires after being with the DPWH, these two veteran mamamahayag already glorified the Discayas rose to fame and wealth. Arnold Clavio, what the blank. Parang, yun nga, glorify ng dalawang journalist yung from rags to riches. Na yung pagiging riches, questionably, pumasok sa DPWH na ngayon, sentro ng anomalya, billions if not trillions of taxpayers' money na sayang lang sa mga ghost at palpak na flood control projects. Yun ba yung sabi nila na to inspire? I was never inspired sa interview nila. Nandidiring ako eh. Kaya ako, I stand with Mayor Vico Soto. Ito pa. May dagdag pa. Besi Ramos Fernando. Mayor Vico's statement is a general awareness call, not an attack on a specific journalist. He simply pointed out a practice that exists that some are allegedly being paid to write favorable news and do interviews in exchange for money. This is how I have seen this. Agree. At ngayon, may nabasa kong post, allegedly pahayag ni Karen Davila, na maraming attempt kay Karen Davila na bayaran din siya para lang magpa-interview ba or whatsoever para ma-highlight yung gustong magpa-interview. Kahit sabi ni Karen Davila, I never receive a single centavo sa gustong ibayad nila sa akin kasi masisira ang aming profession as journalist. Yun ang tunay na journalist, si Karen Davila. At ako, naniniwala ako dahil ito, pag mag-interview si Karen Davila, talagang no nonsense. Talagang direct to the point, supalpal ang mga ini-interview niya. Pinaka-latest nitong si Congressman Ridon tungkol sa mga kongresista na involved sa, alam nyo na, contractors.
Yan ang tunay na journalist, Karen Davila. Yan, i-glorify mo yung sige. Ano pa? Joyce Gondolas, bato-bato sa langit. Tinamaan din kayo. Maribel Nicolas, halos lahat ng comments dito, pabor kay Mayor Vico eh. Journalists should thank Vico for his thoughts. I still believe there are good journalists around who want to clean their own grounds. Mayor Vico, I believe in you. Mayor, tribe increase. Ako rin. Sinusuportahan ko si Mayor Vico. Lorena Barreto, I saw Mayor Vico's post. What he said was not about naming specific journalists but more of a rhetorical question or suspicion. In fact, the interview itself revealed how wealthy these people are. When Julius Babaw asked how they gained such wealth, the answer was, sa pagiging TPWH. Imagine owning 30 cars. Even Henry C. didn't have that many cars. Oh. Rivera maybe. It's because Vico is really a man of integrity and love for his country. Let him speak truth to power just like our Mayor Magalong. Don't gaslight the public for losing trust in mainstream media. Hita ko. Hindi naman lahat ha. Kasi ulitin ko nga, saludo ako kay sino to? Karen Davila, even yung si Carmina Constantino. Pag magtanong, grabe. Yan ang mga matitino. Kailang ang iba, iwan ko na lang. So, hindi naman lahat. So, may mga matitino pa ring reporter o journalist sa mainstream media. Cecilia Collado, guilty ka, sir? Elsa Baisa, when you have nothing to hide, ergo you have nothing to fear. Danilo Dillon, if Vico is not going to talk, who will do the talking? Correct. Kaya nga, ako magpasalamat ako sa matapang na post ni Mayor Vico. Kasi ito, napapag-usapan na. So, alarma na yung mga, alam mo na, bato-bato sa langit, ang matamaan, huwag magagalit. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribong ito ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang yero nga ihatag namo sa mga tao, katong itabang sa mga tao nga nagkinanglan sa ilang balay. Kay nakigpuyo lang ni siya sa iyang magulang. Salamat sir sa sen ay maghatag sa puo. Alay, pandog din ni. Tabangan o gero ika-30 CB na ni kabalay din ni sa Tin City nga nakatabang. Dito ka tagsugo di ay. Ini niya. Tempo dah. Patras. Patras ta kuan lang. Okay puro ara pa duay. Duay kami puro bilang iyo. Hari pa yan. Bayan sa kanat. Karon humanagyod sa pagatok ang ihatag namo nga yero. So nakabalay na gyud ang nataga na mo gyud. Salamat sa Ginoo. Ay salamat sa Ginoo ug nakabalay na gid ko. Samot sa nagtabang sa. Oo. Nagtabang. Ay isa pa doon te. Sabi na sa nagtabang sa sin.
Oo. Salamat sa Ginoo nga nakabalay ko. Mm. Ug tungod sa iya nakabalay ko karon Mm. kay Tulo na katuig. pag-ipon na nako. Nagkigpuyo lang kasi mong igsuon. Nagkigpuyo. Sige, salamat kayo.